Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pagsalakay sa mga bodega upang sugpuin ang mga hoarder at mga iligal na importer ng bigas. Sa press briefing sa Malacanang nitong Martes, sinabi ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na dinodoble ng BOC ang kanilang pagsisikap na tugisin ang mga iligal na nag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura sa pamamagitan ng pag-validate sa lahat ng mga bodega, partikular sa mga inangkat na bigas. Well, as per the directive of the President, ang gagawin ko po natin is we will validate all warehouses that are storing imported rice, and then upon validation, we will then issue, I will then issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses. Nagbigay din si Rubio ng mga update sa mga pagsisikap ng ahensya kung saan binanggit niya ang mga kamakailang surprise inspections sa mga bodega ng bigas sa Bulacan. In a recent service of a letter of authority, we served 3 letters of authority against 3 warehouses reportedly utilized in storing imported rice located at the Intercity Industrial Complex, San Juan, Balagtas, Bulacan. Ang 3 bodega na isinailalim sa inspeksyon ay ang Great Harvest Rice Mill Warehouse na matatagpuan sa Intercity Industrial Complex, San Pedro Warehouse Intercity Industrial Complex at FS Rice Mill Warehouse. Inilahad ng BOC Chief na nakaimbak sa mga ito ang 505 million pesos na halaga ng bigas na pinaghihinala ang iligal na ipinasok sa bansa mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand. Ang mga may-ari at operator ng nasabing mga bodega ay pinagbawalan na kunin ang mga kalakal maliban na lamang kung makapagpakita sila ng mga kinakailangang dokumento sa kanilang pag-aangkat ng bigas. Binigyan ng mga ito ng hanggang Setyembre 8 ngayong taon upang patunayan na binayaran nila ang necessary duties para sa mga kalakal. The subject warehouses were sealed temporarily to secure the imported sacks of rice found therein, pending the completion of the inventory by the assigned examiners, which will continue on today, August 29. The owners and operators of the warehouses were directed to submit proofs of payment of duties and taxes due the subject imported sacks of rice within 15 days from the implementation of the LOA or until September 8, 2023. Samantala, tiniyak naman ni Rubio na sasampahan ng kaso ang mga salarin kung mapatutunayang may kasalanan ng mga may-ari at operator ng nasabing mga bodega. Binanggit din ni Rubio ang patuloy na pakikipagtulungan ng BOC sa Department of Justice sa pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler na nahuli. Doon po sa mga nakasuhan, and tuloy-tuloy naman po kaming nagpa-file ng kaso, and now we are now in close collaboration and coordination with DOJ para po mapabilis yung pagsampa ng kaso at pag-file ng charges against the smugglers po na nahuli natin, na-identify natin. Nitong umaga na Martes, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga kinaukulang sektor upang talakayin ang mga update sa mga hakbangin ng pamahalaan sa pagtiyak ng supply ng bigas at pagsasaayos ng presyo nito. Sa kabila ng sapat na supply ng bigas sa bansa sa kasalukuyan, batay sa pinakahuling rice outlook na ipinakita ng Department of Agriculture, ay nagpahayag pa rin ng pagkabahala ang Pangulo sa presyo ng bigas. Kabilang sa factors na tinitingnan na maaaring nagdulot ng pagtaas ng presyo ay ang mga kaso ng hoarding, ang mga epekto ng magkakasunod na bagyo sa nakalipas na buwan sa mga lugar na lubhang naapektuhan at o rice deficit regions at mga presyong dulot ng middleman. Kasunod dito, nagbigay ng direktiba ang punong ehekutibo sa lahat ng kinaukulang ahensya na i-utilize ang magagamit na legal tools sa pagkontrol sa presyo ng bigas at gawin itong abot kaya lalo na sa mahirap na sambahayan. Iniutos din ni Pangulong Marcos ang pagtiyak ng pagkakaloob ng iba pang support mechanisms para sa mga magsasaka at mga ngalakal.